Nagsisimula ang pelikula sa Antwerp, Belgium kung saan ang tatlong pribadong ahente ay nagsasagawa ng misyon para hulihin ang kanilang target. Nakatanggap sila ng tulong mula sa isang lokal na strike team na pinamumunuan nina Bondi at Manson. Di nagtagal, si Kavinsky, isa sa mga ahente, ay nakatanggap ng isang nakakagulat na paghahayag na bawal nilang gamitin o paputukin ang kanilang mga baril dahil tatakutan lang nila ang target. Pinapalubhan nito ang kanilang mga plano, dahil wala silang pagpipilian kundi hulihin ang target ng hindi gumagamit ng nakamamatay na puwersa, sa kabila ng mga potensyal na panganib. Gayunpaman, ang kanilang operasyon ay napunta sa isang mapanganib na sitwasyon, kapag ang mga ahente sa loob ng gusali ay inaatake. Nasaksihan ni Kavinsky ang target na nagpasabog ng isang maliit na bomba, na nagpapahiwatig ng isang mapaminsalang sitwasyon ng mga kaganapan. Sa kaguluhang naganap, isa pang pagsabog ang sumiklab na nag-iwan sa isang ahente na nasugatan. Habang nagiging marahas ang target, nagmamadaling pumasok si Kavinsky upang hulihin siya, na pinamamahalaan upang matiyak ang kanilang layunin. Mabilis niyang inilagay ang target sa trunk ng kotse, at sila ay nagmamadaling umalis sa pinangyarihan, na napagtanto ang buong bigat ng nabigong misyon. Bumalik sa 5 linggong nakaraan sa black site sa Silangang Europa, natagpuan ng mga ahente ng CIA na sina Harris at Bill ang kanilang mga sarili sa isang silid ng interogasyon kasama si Omar Abadi. Ang kanilang gawain ay kunin ang impormasyon mula sa kanya sa hindi natukoy na lokasyon, sa pamamagitan ng tulong ni Visser. Ang tatlo ay nakipag-ugnayan kay Olsen, siya ang pinuno sa loob ng kanilang organisasyon. Inakusahan nila si Omar na nagnakaw ng maraming pera na nagkakahalaga ng $2 milyong, at gagamitin nila ito para sa kanyang grupo, na ang Crescent Democratic Front. Ang misyon ng grupong ito ay pabagsakin ang mapang-api na rehimen ng Bandar el Mizdawi, isang diktador sa rehiyon. Gayunpaman, ang pinag-uusapan na pera ay napunta sa isang tiwaling grupo, na kilala sa kaugnayan nito sa terorismo. Habang nagbubukas ang interogasyon, lalong nagiging maliwanag sa mga ahente na maaaring hindi taglay ni Omar ang impormasyong hinahanap nila. Sa kabila nito, napagtanto ni Bill na parang itinatago ni Olsen ang mga kritikal na detalye tungkol sa pagkatao ni Omar. Hinihimok niya si Harris, ang kanyang matagal ng kasamahan at kaibigan, na tingnang mabuti ang kaso. Pinipilit ni Olsen ang koponan na gumawa ng mga marahas na hakbang, kahit na itinatakda na ng grupo na ikulong si Omar batay sa ebidensyang nakuha nila. Gayunpaman, nararamdaman ni Bill ang isang mas malalim na komplikado sa sitwasyon. Siya ay kumbinsido sa pagiging inosente ni Omar, at naghinala siya na mayroon pang higit na ebidensya kaysa sa nakikita ng kanilang mga mata. Dahil sa nakakalito na misyong ito, gumamit sina Bill at Visser ng sarili nilang mga pamamaraan para pilitin si Omar na umamin. Si Visser, na gumagawa ng isang malupit na diskarte, ay tinatakot si Omar tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya, umaasa na umamin si Omar. Samantala, ginagampanan ni Harris ang papel bilang isang mabuting pulis na naghahangad na magkaroon sila ng mabuting pag-uusap ni Omar. Habang tumitindi ang tensyon sa loob ng silid ng interogasyon, maingat na nakipag-usap si Harris kay Bill, na nagbabahagi ng mahalagang impormasyon. Ibinunyag niya na si El Mizdawi, ang mismong diktador na nilalayo ni Omar na pabagsakin, ay tumulong sa CIA sa kanilang paglaban sa Al-Qaeda. Ang paghahayag na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag na naglalabas ng mga tanong tungkol sa tunay na motibo sa likod ng pag-aresto kay Omar. 1 linggo pagkatapos ng kontrobersyal na kasunduan na nagdala ng mga pondo sa tanong, si Harris at ang koponan ay biglang naatasang hulihin si Omar. Ngayon, sa bigat ng magkasalungat na katapatan at mga nakatagong agenda na bumabagabag sa kanila, dapat silang mag-navigate sa isang mapanlinlang na tanawin ng panlilinlang at pagkakanulo upang matuklasan ang katotohanan. Ang nakakahumaling na pelikula ay napalitan ng madilim na eksena habang ang interogasyon kay Omar Abadi ay umabot sa isang kalunos-lunos na kasukdulan. Si Visser sa huli ay kinuha ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, na sinasabing siya ay kumilos bilang pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa hindi inaasahang pagsalakay ni Omar. Sa isang nakakagulat na twist, ibinunyag niya ang kanyang mga nakatagong order mula kay Olsen, na nag-utos sa kanya na patayin si Bill, ang tapat na ahente na naghinala sa kanilang misyon. Habang nangyayari ang tensyon, malamig niyang pinatay sina Omar at Bill sa loob ng silid ng interogasyon. Ang brutal na pagkilos ay nasaksihan ni Harris, ang natitirang ahente, na napagtanto na si Visser pala ang traidor sa kanilang grupo.
Sa isang mapangahas na hakbang, kinuha ni Harris ang nakapipinsalang footage ng mga pagpatay, at gumawa ng isang nakakatakot na pagtakas bago siya mahuli ni Visser at ng kanyang mga kasamahan. Fast forward hanggang sa kasalukuyan, tatlong pribadong ahente ang nagsisimula sa isang misyon upang gawin ng isang itinalagang target, isang misyon na inayos ng isang tao na walang iba kundi si Olsen. Kabilang sa pangkat na ito ay sina Reese, Kavinsky, at Miller, bawat isa ay may sariling hanay ng mga kasanayan at lihim. Si Kavinsky, isang dating Marine at mayroong kasaysayan mula sa CIA, ay natagpuan ang kanyang sarili sa paggawa ng isang pribadong misyon. Si Olsen, na kinikilala ang potensyal ni Kavinsky, ay ipinatawag siya para sa isang mahalagang pulong, na itinalaga sa kanya ang isang misyon na nagsisilbing isang pagsubok para sa kanyang kahandaan na sumali sa hanay ng CIA. Si Miller, sa kabilang banda, ay isang komplikadong karakter na may rebeldeng pag-uugali, dahil nagkakaroon siya ng dropout sa kolehiyo ng maraming beses at gumamit din siya ng karahasan laban sa isang propesor. Siya ay nagkakaroon ng isang mabangis na determinasyon na nakakuha sa atensyon ni Olsen. Kinuha niya siya para sa lihim na operasyong ito, alam niyang taglay niya ang katalinuhan at talino na kailangan para sa gawaing ito. Lingid sa kaalaman ni Kavinsky at Miller, sila ay parehong minamanipula mula sa mga anino ng isang hindi nakikitang tao, na kilala lamang bilang si Control. Sa kalaunan ay ipinahayag na ang taong ito ay si Visser. Si Control ay nagbigay ng mahigpit na direktiba kay Kavinsky, na nagsasabi sa kanya na huwag pakialaman ang kanilang target o buksan ang mga naka-encrypt na mensahe na ipinadala sa kanyang smartwatch. Kasabay nito, si Control ay nagpapanatili ng isang lihim na channel ng komunikasyon kay Miller, na hinihimok siya na tiyakin na si Kavinsky ay hindi makakaalam tungkol sa mga mensahe, at dapat hindi makipag-ugnayan si Kavinsky sa target. Ang mga piraso ng ebidensya ay nagsisimula ng lumabas, habang ang katotohanan sa likod ng interogasyon ni Omar at ang paghuli kay Harris ay lumalabas. Ang master plan ni Olsen, na pinahintulutan ng mga nakatataas sa Langley, na ang punong tanggapan ng CIA, ay lumaganap ng malamig. Si Omar, na minsang nakitang banta sa rehimen ng El Misdewi, ay ipinahayag na isang sakripisyong sangla sa isang mas malaking larong pampulitika. Ang CIA ay nakipagkasundo sa Foschan sa El Misdewi, na nagpapahintulot sa pag-access sa kanyang mga mapagkukunan kapalit ng tulong sa paglaban sa Al-Qaeda. Si Olsen, na pinagkatiwalaan sa pagsasagawa ng operasyong ito, ay determinado na alisin ang lahat ng nakakaalam sa misyon, na tinitiyak na patayin ang sinumang nauugnay sa lihim na misyong ito. Habang sina Kavinsky, Miller, at Reese ay hindi sinasadyang nasangkot sa misyong ito, dapat silang mag-navigate sa isang mapanganib na tanawin ng pagkakanulo at mga nakatagong agenda upang mabuhay. Sa ipinahayag ni Harris bilang ang misteryosong target na naatasang dalhin sa kanila, natagpuan ni Kavinsky ang kanyang sarili sa isang sangangdaan. Bilang isang ex-marine na may kasaysayan sa CIA at uhaw sa pagligtas sa mga taong walang kasalanan, nasubukan ang katapatan ni Kavinsky, habang nakikipagbuno siya sa tunay na katangian ng misyon at sa mga kasinungalingang ginawa ng mga nasa kapangyarihan. Habang tumitindi ang sitwasyon at tumataas ang panganib, natagpuan ni Kavinsky at Miller ang kanilang sarili sa isang landas ng banggaan sa mga puwersang naghahangad na patahimikin sila. Sa paglabas ni Control mula sa mga anino, ang linya sa pagitan ng kaalyado at kaaway ay lumalabo, at ang tunay na kalikasan ay nagiging malinaw. Sasalungat ba sina Kavinsky at Miller sa mga posibilidad at aalisin ang koneksyon ng panlilinlang bago maging huli ang lahat? O magiging casualty lamang sila sa isang makulimlim na mundo ng espiya at pagkakanulo? Ito ay umabot sa kasukdulan nito, habang sina Kavinsky, Miller at Reese ay nasa isang eroplanong puno ng mga nagbabantang body bag, nakakandadong pinto, at bumaba sa isang mapanganib na bitag. Nagsisimula ang gulat ng mapagtanto nilang unti-unti na silang sumusugod sa panganib na walang malinaw na landas ng pagtakas. Desperado para sa mga sagot at pakiramdam ang pangangailangan ng madali ang kalagayan ng sitwasyon, iginiit ni Kavinsky na magsalita sa kanilang misteryosong target. Sa una ay nag-aalinlangan si Miller, ngunit sa huli ay sumang-ayon, na kinikilala ang gravity ng sandali. Nagpasya silang lutesin ng misteryo, sinisiyasat ang mga naka-encrypt na mensahe na bumabaha sa telepono ni Kavinsky, mga mensahe na naging misteryosong presensya sa buong misyon nila. Ang kanilang natuklasan ay labis na nabigla sa kanila, isang video na nagpapakita kay Visser, ang kanilang inaakalang kaalyado, na walang awa na pinapatay ang isang miyembro ng kanyang sariling koponan.
Ang paghahayag ay nagpapalamig sa kanilang mga tuhod dahil napagtanto nila ang lawak ng panlilinlang na kanilang natuklasan. Sa kanilang pagkamangha, naalala ng tatlong miyembro ng koponan na ipinaalam ni Olsen, ang kanilang superior, na si Visser ang mangunguna sa operasyon. Pinagsama-sama ni Miller ang puzzle na hinuhusgahan na ang mga naka-encrypt na mensahe ay sa katunayan, ito ay nagmula sa kanilang target, si Harris. Sa isang maigting na sandali, humakbang pasulong si Harris na nagbibigay liwanag sa madilim na mga pokane sa paglalaro. Ibinunyag niya na ang koponan na inatasan na magdala sa kanya ay nakatakdang harangin ni Visser sa kanilang pagdating sa Thailand. Ang kanilang mga pagkamatay ay isasagawa, ang kanilang kapalaran ay tinatakan bilang mga casualty sa isang lihim na operasyon na naligaw. Gayunpaman, nahaharap sa nakapipinsalang ebidensya ng pagtataksil ni Visser, nagmumungkahi si Harris ng isang matapang na plano. Ang incriminating video ng mga aksyon ni Visser ay hindi lamang maglalantad sa kanyang balangkas, ngunit magdawat din kay Olsen, ang kanilang mailap na superior. Ang sumunod ay isang mataas na stakes showdown, habang sina Visser at ang kanyang mga puwersa ay nakikipagsagupaan kay Harris at sa trio. Napagtanto na ang kanyang maingat na inilatag na mga plano ay lumalabas, si Olsen ay nagpadala ng isang walang awa na strike team upang alisin ang lahat ng mga saksi. Sa isang maingay na putok ng baril at matinding aksyon, ang koponan ay mabangis na nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan. Sa kabila ng walang humpay na pagtatangka ni Olsen, tumanggi si Harris at ang kanyang mga kaalyado na sumuko ng walang laban. Si Visser, na napagtanto na siya ay na-double-crossed, ay gumawa ng huling paninindigan laban kay Harris, ang kanyang dating kasamahan na naging kalaban. Sa isang sandali ng matinding determinasyon, pinabagsak ni Harris si Visser, tinitiyak na makukuha ang hustisya. Kahit na si Olsen ay nagpakawalan ng isang mapangwasak na drone strike sa isang desperado na pag-atake, nagtagumpay sila upang makatakas sa impyerno, ang kanilang paglutas ay hindi naputol. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap si Olsen ng nakakatakot na video feed, na nagbubunyag ng malamig na pagpatay kay Bill sa mga kamay ni Visser. Nabigla at na-corner, napagtanto niya na siya ay na-outplayed, ang kanyang mga lihim ay inilatag para makita ng mundo. Sa isang mabangis na pagtugis, si Olsen ay tinutugis ng sarili niyang mga demonyo, nakikipagkarera laban sa oras, habang kinikilala niya ang mga palatandaan ng mga kalaban. Ang isang puting van ay naging isang kalagim-lagim na presensya habang ang mundo ay gumuho sa paligid niya. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na patahimikin ang katotohanan, ang van at ang mga sakay nito ay naglaho sa kadiliman, na nag-iiwan ng bakas ng mga basag na ilusyon at nakabaon na mga lihim. Sa huling sandali, nakipag-ugnayan si Olsen sa isang misteryosong tao, na binibigkas ang mga nakakatakot na salita, "May problema kami." Habang ang alikabok ay naninirahan sa napakasakit na pagsubok, sina Harris, Kavinsky at Miller ay lumitaw bilang hindi malamang na mga bayani, ang kanilang tagumpay ay mapait, sa gitna ng mga peklat ng pagkakanulo at sakripisyo. Ang lihim na mundo ng mga ahente ay nagpapatunay na isang mapanlinlang na tanawin, ang mga katapatan ay nasusubok, at ang presyo ng katotohanan ay humihingi ng malaking halaga. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.